Once na hindi po tayo makahabol for All right, so let me see if I can, where I am, no background, blue waves, Okay. where I am, show, delete background, delete background, Yes. You may continue your New York application, ma'am. There's no problem naman po. remove, Okay? Once lumabas yung New York application nyo, pwede naman kayo mag-message sa amin and okay, then right. ng bagong fees. Okay, good afternoon to all my followers and thank you so much for connecting me today. So maraming pong salamat sa ating mga kababayan at magandang hapon sa lahat ng ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na dito sa Middle East. Binabati ko ang mga nurses na naandyan sa Saudi Arabia, dito sa United Arab Emirates, ganun din sa Qatar, sa Bahrain, sa Kuwait, Oman, no? Saan pa ba ang ating mga bansa dito sa Middle East, no? Napakarami nating mga nurses. Ganun din ang ating mga engineers, no? Radtech, medtech, physiotherapists, as well as mga occupational therapists, dietitians, at ang lahat ng mga skilled professionals. Itong mga skilled professionals na ito, ang ilan dito ay nasa list, no, ng immigration, tulad halimbawa ng mga engineering manager, yung mga management consultant. So mga yan, matutulungan din natin itong ating mga kababayan. Tingnan natin, no? Pwede po tayong magtanong sa later, no, at pagkatapos ng ating presentation, so we can have a Q&A, anything about immigration as well. Gusto kong ipaalaala sa ating mga kababayan na tayo ay nagdaraos ng free consultation dito sa RPS Dubai, no? Ang ating RPS Dubai ay nasa level 30, Diamond Sky, no, sa Al Musa Tower 2, Zigzedro, Dubai. At ang WhatsApp ng RPS Dubai ay 0502-811-608. Ayan. Kung gusto po niyo magkaroon ng free consultation sa RPS Migration, makausap niyo po ako. At kung kayo ay nagbabalak mag-migrate sa Australia, this is the right time for you to consider it, no? Kasi napakarami na nang nagma-migrate sa Australia. So not only because it's very near to the Philippines, because it has so many benefits and advantages, no? So maglalagay lang kayo ng second visa, ika nga, no, para sa ating mga kababayan. Today, ating tatalakayin yung skills assessment. Bakit nga ba kailangan ng skills assessment para sa pag-apply ng visa sa Australia, tulad halimbawa ng employer-sponsored visa at of course ang general skilled migration. Ito yung mga visa na nangangailangan ng skills assessment. Ano ba ang skills assessment? No? Yan ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. So ang skills assessment, mga kababayan, ay ang pagsusuri ng inyong skills and qualifications and experience. Tatlo lang ang sinusuri niya, no? Skills, qualifications, and experience. Sino ang sumusuri ng inyong skills, qualifications, and experience? Mayroong third-party organization na accredited ng Australian Immigration ang sumusuri ng skills, qualifications ng mga aplikante, no? Kung halimbawa ikaw ay nangangailangan, ikaw ay nag-a-apply ng employer skilled sponsorship, or kung halimbawa nag-a-apply ka ng TSS o working visa, no? Working visa, employer sponsored, at pagkatapos ang general skilled migration, nangangailangan ka ng skills assessment. Sa TSS, meron tayong tinatawag na mandatory skills assessment kung ikaw ay skilled worker. Tulad halimbawa ng mga boilermaker, welder, mga chef, kinakailangan nila ng skills assessment. Meron din naman na hindi nangangailangan ng skills assessment for A2 visa. Halimbawa, ikaw ay may lisensya, meron kang registration, meron kang qualifications gained in Australia, ikaw ay nagtrabaho sa isang branch ng isang standard business sponsorship sa Australia, so hindi mo nangangailangan ng skills assessment, no? Yung mga
yun ang mga exempted. Pero kung hindi ka kasama, kung ikaw ay tumatanggap halimbawa ng $180,000 a year, yun, exempted ka sa skills assessment para sa 482. Yun namang employer skilled sponsored na visa tulad halimbawa ng subclass 186 o subclass 187, yan, nangangailangan din yan ng skills assessment at kinakailangan ang inyong skilled occupation na nasa listahan ng immigration ay tama, no? Tumpak, no? Naakma sa inyong experience. Kasi hindi po pwede na ikaw ay may experience na kakaiba sa iyong skilled occupation. So dapat tugma silang dalawa, no? At of course, ang sa general skilled migration, nangangailangan ng skill assessment ang general skilled migration. So kasi hindi magiging valid, no? Hindi magiging valid ang inyong pag-apply ng visa kung wala kang skills assessment, mari-refuse ang inyong visa. Kaya napakahalaga ng skills assessment. Kaya ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ng ilang mga importanteng bagay nang nauukol sa skills assessment. Una, ano-ano ba ang mga skills assessing body at ano ang sinasubmit dito? Kung halimbawang ikaw ay skilled professional tulad halimbawa ng ikaw ay nurse, no? Ang iyong skills assessment ay ang ANMAC, no? Ang Australian Nursing Midwifery Accreditation Council. Ito ay tumitingin o sumusuri sa inyong mga skills, qualifications, and experience. Mayroong pwede kang magpa-count ng iyong experience sa ANMAC, ngunit mayroong disclaimer si ANMAC sa kanyang second paragraph. Also doon sa pahuli na sinasabi that the counting of your experience does not guarantee, no, the awarding of points by the Department of Home Affairs. Kasi sa Australia, ang may karapatan lamang na magbilang ng iyong experience ay ang mga registered migration agent at mga lawyers, no? So kung halimbawang ito ay binilang ng skills assessing body, yun ay directory lang, no, guide lang yun. So hindi yun mag-hold ng weight between a registered migration agent and a skills assessing body. Insofar as experience is concerned, then yung opinion ng isang registered migration agent ang mag-hold ng weight, no? Okay. Kaya doon sa mga kliyente ko, halimbawa, na mayroong mga problema sa mga experience, say for example, nagtrabaho dito sa Middle East, nagkaroon ng problema sa COE, no, hindi makakuha ng professional reference dito sa Middle East, lalong-lalo na sa Saudi Arabia, no, o for example sa Kuwait na hindi nagbibigay hangga't hindi ka nagre-resign. So yung mga ganong bagay ay binibigyan natin ng solusyon. So minsan hindi na natin pinadibilang ang kanilang experience, no? At ako na lamang ang nagbibilang ng kanilang experience kapag inilodge ang kanilang visa application sa residency. Kaya yun ang maganda sa isang mayroong registered migration agent. Hindi lamang si RPS, no? Ang registered migration agent na Pilipino sa Australia. Marami tayo mga kasamahan na registered migration agent sa Australia at lahat sila ay pawang magagaling, no? Kasi hindi ka magiging registered migration agent kung hindi mo naiintindihan ang iyong mga trabaho, no? Kaya lahat magagaling sila. At ang RPS Migration ay isa lamang sa mga registered migration agent na to na nag-specialize naman tayo sa medical professionals at minor natin yung iba pa nating mga professions. Now, ano pa yung dapat nating malaman sa ANMAC, no? So pag nagpa-assess ka sa ANMAC, kinakailangan yung iyong Certificate of Good Standing sa lahat ng mga bansa kung saan ka rehistrado, dapat ay ipapadala mo yon, no? At yun ay valid for 3 months sa ANMAC. So kinakailangan ang iyong na-request mo na agad. Say for example, ikaw ay matatapos ng Bachelor of Nursing mo anytime soon. Say for example, matatapos ka ng June. By this time, dapat ikaw ay nagre-request na ng Certificate of Good Standing para kung halimbawa na ikaw ay mag-apply ng skills assessment na ando na yon. So dapat pareho kang nagre-request ka agad ng Certificate of Good Standing, one for registration purposes sa APRA at the other one naman is one for skills assessment purposes para hindi na
hindi ka na nagdadalawang trabaho. So, yun ang ating magagawa sa ating mga kababayan kung paano natin yun ma-accomplish as soon as possible. Lalong-lalo na ngayon, yung mga Bachelor of Nursing na nasa Australia, naghahabol yan ng oras, no? So, kung halimbawa, matatapos sila ng June, sila ba ay mag-a-apply ng subsequent student, mag-a-apply ng visa extension, no? So kung mag-a-apply sila ng visa extension, more likely sila ay masasubject sa show money, no? So yun ang kagandahan ng ating discussion. Nagkakaroon ngayon ng pagkakaugnay, no? Pagkakaugnay-ugnay nung ating discussion sa mga future happenings ng mga kababayan natin, no? Halimbawa, ikaw ay matatapos ang Bachelor of Nursing, so malayo pa, alam mo kung ano ang mangyayari. Kasi ang Bachelor of Nursing sa Australia, minsan merong 1 taon, merong 2 taon, no? Kung halimbawang ikaw ay pumasok ng 2 taon, for example, ikaw ay nakatapos ng Bachelor of Nursing sa Sydney or sa Melbourne or sa South Australia na nagbibigay ng 2 years, so wala kang problema na hindi ka mag-a-apply ng student visa extension kasi meron kang graduate visa provided na ikaw ay less than 35 years old, no? So, yun yung magiging problema mo kung more than 35 years old ka na. So, maghahanap ka ng other visa. One of the options is student visa. Pag nag-apply ka naman ng student visa, then masasubject tayo sa evidentiary requirement ng financial capacity na kinakailangan mong mag-produce ng financial capacity, no? Yun yung pagkakaugnay, no? Kaya ang mga kababayan natin na nag-aaral ng Bachelor of Nursing sa Australia, for example, sa Perth, sa Melbourne, no, or sa South Australia na 1 year lang. So, para maiwasan ang student visa extension, ngayon pa lang alam mo na dapat ang gagawin mo, no? Ano yung dapat maganda mong gawin. Halimbawa, na-register ka na agad. Ang iyong last placement, kung ikaw ay mapalad, nakuha mo agad ang last placement mo sometime in May, makakapag-apply ka na agad ng registration and then sumampa ka na agad sa working visa kung halimbawa ikaw ay merong 2 years of experience in the last 5 years, no? Napakaganda nitong ating pag-uusap na to para sa mga Bachelor of Nursing kasi may iwasan mo yung student visa extension. Kasi karamihan sa ating mga kababayang nurses sa Australia nag-aaral ng Bachelor of Nursing, sila ay nag-a-apply ng student visa extension para matapos nila yung mga gustong gawin. Unang-una, registration. Pagkatapos, yung mga pag-apply ng residency, hindi ba? So, kaya kung halimbawa, kung gusto mong maiwasan yung student visa extension, so ngayon pa lang, tinatrabaho mo na yung registration at pwede ka naman mag-apply ng trabaho kung naghihintay ka ng iyong registration at pwede kang i-process ang working visa habang naghihintay ka ng iyong registration provided i-provide mo ito within 90 days, no, ng iyong bago magtrabaho. So, yun yung kagandahan. So, by doing so, may iwasan mo na ang student visa extension, may iwasan mo na ang show money kasi naka-working visa ka na. At habang naka-working visa ka na, then makakapagsimula na tayo mag-apply ng residency. Kaya sa lahat ng mga kababayan natin na nag-aaral ng Bachelor of Nursing sa Australia, ay inyong i-share ang video na to at para malaman nila kung ano ang gagawin at kung halimbawa kailangan nila ng assistance ng isang registered migration agent, naririto ang RPS Migration para kayo ay tulungan upang hindi masayang ang inyong mga oras sapagkat time is of the essence. Ika nga, hindi ba? Time is of the essence. Ang ibig sabihin nito, ang bawat minuto ay napakahalaga. Halimbawa, kailan ba mayroong time is of the essence? Tulad niyan, may visa expiry. Kung ang iyong pag-aaral ay hanggang June, ikaw ibibigyan na lamang ng visa ng hanggang August, July, August. Kasi ang visa ay ibinibigay laging 2 months, no? Na meron kang plus 2 months lagi para makompleto mo ang iyong mga dapat gawin. At hindi dapat ang gap mo ay more than 2 months. Kung halimbawa, mag-student visa ka, for example, natapos ka ng January, dapat March meron ka na-apply na student visa. Kasi kung hindi yan, magpapaliwanag ka sa immigration sa iyong genuine student requirement na bakit ka may gap ng 2 months. Ano ang ginawa mo ng 2 months? No? So, yan yung mga bagay na
maipaunawa natin sa ating mga followers, sa ating mga subscribers. Kasi kung halimbawang hindi natin alam, nagkakaroon kayo ng breach of visa condition. Ito ay mga nakalagay sa ating website ng Department of Home Affairs at ating ini-interpret lamang para sa ating mga kababayan. Ang daming po pwedeng gawin, no, para sa Bachelor of Nursing. So maybe sa isang araw ay aking tatalakayin, no, yung tungkol sa Bachelor of Nursing. Ano ang mga dapat gawin ng mga magtatapos ng Bachelor of Nursing? Either ikaw ay 2 years, either ikaw ay 1 year. At dapat ay ano ang mga gagawin kung halimbawang hindi ka makakuha ng Certificate of Good Standing, ano ang gagawin kung wala kang professional reference, ano ba ang nakapaloob sa professional reference. Yan ang tinitingnan ng ANMAC, no? At tinatawagan din ng ANMAC ang mga employer, no? Kasi i-verify nila kung ito ba ay totoong document, genuine document, no? Nagkaroon nga tayo ng hindi lang ANMAC ang Department of Immigration ay tumatawag, no, sa mga employer kung talagang ito ay totoo. Nagkaroon kami ng isang case, no, pero naging successful ang case namin kasi nag-submit kami ng submission to the immigration proving that this is genuine, no? Kaya naman na-approve yung kanyang visa. Kaya nakakatuwa 'yon. So kasi dito sa Middle East minsan yung external email hindi ina-entertain ng mga organization, yung external email. So pag nag-email ang immigration, sa spam pumupunta. So hindi kaya nagkakaroon ng problema kung hindi ka na hahawakan ng isang registered migration agent at first time mo nagagawin at nag-DIY ka, hindi ba napakahirap? Magkakaroon ka ng stress. Kaya yan ang ginagawa ng RPS Migration. We are relieving the stress from you. Okay? Now, sunod dyan sa ANMAC, ano pa ang po pwedeng maging issue sa ANMAC bukod sa Certificate of Good Standing, ang iyong professional reference, ang iyong COE, no? Karamihan kasi sa ating mga kababayan, gusto nilang ipa-count yung kanilang lahat ng mga experience sa ANMAC. Wala namang problema doon, no? So, but for purposes of employment, okay yun na ipakita mo sa employer kasi ikaw ay magiging salary grade 8, ganyan, yun ang weight nun. So, for example, ako sa aking pagka-process sa immigration, kung halimbawa meron kang struggle sa pag-produce ng mga documents na yun, ginagawa kita ng alternative options. Ako ang bumibilang ng iyong experience para mas mabilis kasi nga time is of the essence, no? Kaya yun ang maganda. Kaya tatandaan nyo sa mga kababayan natin na mga magtatapos ang Bachelor of Nursing diyan sa Australia ay kung halimbawang kinakailangan nila ng assistance ng isang registered migration agent para makasave sila ng time, maiwasan ang student visa kasi hindi naman genuine student ang nangyayari kasi ginagamit lang nila yung student visa. Kaya marapat lamang na talagang gawin yung mga dapat gawin. So for example, gusto mo mag-apply ng subclass 482 TSS visa, ikaw ba ay may 2 years of experience in the last 5 years? Ikaw ay mag-a-apply ng 186. So minsan nagkakaroon sila ng problema, sir, attorney, ano bang pipiliin ko? Subclass 186 o subclass 482? Ay tingnan natin, hanggang kailan ba ang visa mo? So kung ang visa mo ay 2 months na lang, so more likely, sumampa ka dyan sa 482 kasi hindi mo na kinakailangan ng skills assessment. Kasi kung sasampa ka sa 186, then ang iyong skills assessment ay tatagal ng 3 months. So maglalaps na hindi ka pa nakakapag-apply ng visa. So that is ay at the time of the application yan, yung skills assessment. So kinakailangan malaman ninyo itong mga bagay na ito para maiwasan ninyo ang mga problema insofar as your visa is concerned. Now, ano naman yung mga skills assessing body, for example, ng mga skilled workers, no? For example, welder, no? Karamihan sa ating mga welder diyan sa Australia, pumapasok sila ng subclass 400. Marami ang ating mga kababayan diyan sa Perth, sa Brisbane, sa Victoria na
sila ay pumapasok sa Australia ng subclass 400 kasi nagkakaroon sila ng training. At kapag sila ay nag-training sa employer, sila ay sasailalim sa TRA assessment or sa vet assessment. Kapag sila ay nakapasa doon kasamang English test, sila ay sasampa sa subclass 482, no? Sa working visa. Pero karamihan sa ating mga kababayan, unfortunately, ay hindi nakakapasa doon sa parang trial period nila, no? Kaya kung halimbawa yung mga kababayan natin na umuwi na hindi nakapasa doon, sikapin nila na makapasa diyan sa TRA, no? Kasi ang TRA, for example, ikaw ay chef, meron kang demo, hindi lang siya paper document. Doon sa ANMAC, puro documents 'yon. Pero dito sa TRA or sa vet assess, katulad ng mga carpentry, katulad ng mga welding, ng mga chef, ikaw ay may demonstration diyan para makapasa ka ng skills assessment, no? Kaya iba-iba ang ang proseso. Kapag ikaw ay skilled professional, tulad halimbawa ng mga nurses, doctors, puro mga documents yan. Halimbawa sa ASMERT, punta tayo sa RadTech, no? Kapag inassess ka ng RadTech, puro documents yan, mga syllabus mo, mga calendar mo, no? Anong modality mo, ano ang nakapaloob sa Certificate of Employment, ano ang mga dapat mong i-provide sa Certificate of Employment, no? Kailangan ba na ikaw ay mag-submit, no, ng mga tax documents, no? Yan ang tinitingnan ng ASMERT para magkaroon ng positive assessment, no? Kasi mapapansin mo diyan sa ASMERT, minsan nakalagay negative outcome. Ang negative outcome, ang ibig sabihin, hindi pumasa ang iyong mga papeles. At kinakailangan mo, kung mag-a-appeal ka po, pwede ka mag-appeal sa ASMERT, no? Now, pagdating naman sa Engineers Australia, no? Ang skills assessment sa Engineers Australia ay kakaiba naman. Kasi nire-require ng skills assessing body ng Engineers Australia ang mga engineers na magsulat ng CDR. Ang CDR ay ang mga episodes, halimbawa 3 episodes na may kinalaman sa iyong engineering practice. Kung halimbawa, ikaw ay mayroong project, pwede mong sulatin yon. Kalimitan na nagiging problema ng ating mga kababayang registered engineers ay gumagamit sila ng artificial intelligence o ng ChatGPT. Nadidetect yan ng Engineers Australia at binibigyan ka ng warning na sana ay iyong sulatin sa sarili mo ang iyong CDR kasama ang summary statement. Kung halimbawa merong feedback ang Engineers Australia, pinababago sa iyo ang isang CDR, ang isang episode, so babaguhin mo din ang summary statement mo. Kasi kung anong provide mo doon sa iyong episode 1, babaguhin mo ang iyong summary statement. So, kinakailangan ding umupo ka ng English test, no? Pearson Test of English or IELTS para sa Engineers Australia. Kinakailangan kung halimbawang ikaw ay galing sa Middle East, paano mo mapapatunayan ang iyong trabaho dito? So dito sa Saudi Arabia, meron silang tinatawag na GOSI, no? Sa Pilipinas, ito ay tinatawag na SSS, no? Kinakailangan i-download mo yung SSS, BIR, no? Hindi kinakailangan ng payslip kung ikaw ay meron ng BIR, no? Kung meron ka ng tax document, so that is the primary document. Yung secondary document na payslip na pagkadami-dami, hindi mo na kinakailangang i-submit. At ang bawat episode mo, ang bawat employment na i-declare mo, dapat ay mayroong katugma na tax document at saka yung SSS. Paano halimbawa kung hindi ka makapag-produce ng ganitong mga documents? So, wag mong i-declare, no? Wag mong i-declare ang iyong employment. Ay attorney, ay sino? Ano ang magiging points ko ngayon, no? Ano ang magiging points ko ngayon sa General Skilled Migration? So, ang mga registered migration agent ang bahala dyan, no? Bibilangin nila kung tama and then ano ang mga pwede kong i-produce. Kaya mabibilang din natin yun. Kaya huwag kayong mag-alala. Iyon ang kagandahan na mayroong isang registered migration agent or immigration lawyer na nag-a-assist sa inyo. Na? Bukod doon, ano pa yung magandang mga skills assessing body? Ang mga
skills assessing body tulad ng VET Assess, no? Ang VET Assess ay nangangailangan ng 2 years of experience para ma-qualify ka sa assessment ng VET Assess. Ito ay mga general occupation ang sakop ng VET Assess bukod doon sa ibang mga skilled workers. Ang mga tulad halimbawa ng food technologist, yan, nasa list yan. Tulad halimbawa ng management consultant, nasa VET Assess yan. Ang isasubmit mo lamang sa VET Assess ay color scan. No? Color scan ng iyong mga documents. Katulad din sa Engineers Australia, color scan din lang ang isasubmit mo. At kung ikaw ay nag-claim ng points, ng experience, naturalmente, ikaw ay puproduce ng tax document. No? Kung walang tax document, then payslip. Kung halimbawa naman, bukod doon, meron kang certificate of employment. Tanong, attorney, pwede bang certificate of employment lang? Hindi po pwede kasi anyone can make a certificate of employment. Alright? So, kaya napakahirap. Kaya dapat meron siyang additional document bukod doon sa certificate of employment. So, natalakay na natin ang ANMAC, natalakay na natin ang ASMERT, ang AIMS, no? Ang AIMS naman ay magsasubmit ka ng mga documents mo, duly certified documents, then medyo matagal ngayon ang AIMS para sa mga medical laboratory scientist. Kung halimbawa ikaw ay na-assess, no, pwede mo itong gamitin as medical laboratory technician. Kapag nakapasa ka sa examination, ikaw ay medical laboratory scientist. No? Kaya mas maganda pa rin ang medical laboratory scientist kasi siya ay nasa first list, no? Nasa MLTSSL, no? So hindi mas maraming visa ang pwedeng mangyari. Na ang pwede kang mag-apply 189, 190, 491, 489, no? So yun yung mga pwede natin na gawin. Ano pa yung mga skills assessing body? AITSL, no? AITSL para sa mga teachers naman to. Kung halimbawa, ang teacher ay gustong mag-migrate sa Australia bilang immigrant, so nangangailangan ka ng skills assessment si AITSL at medyo mahigpit ang AITSL at kailangan lang nila ay IELTS, academic, pencil and paper. Dapat ikaw ay 8 sa listening at 8 sa speaking. Pag nagawa mo yon, then magsasubmit ka ng ilang mga documents, no, like degree diploma, PRC certificate. Pag ikaw ay nakakuha ng skills assessment po, pwede mo nang gamitin to sa expression of interest at pag na-invite ka, then maglalodge na ng visa. Kung nangailangan kayo halimbawa ng assistance para dyan, nandiyan ng RPS Migration para lubos niyo maintindihan kung ano ba itong AITSL. Attorney, makakapagturo ba ako sa Australia kung halimbawang ako ay naging immigrant na gamit ang teacher? Magkaiba po ang pagtuturo kaysa pagiging immigrant pagdating sa pagiging teacher. Ikaw ay po pwede mag-apply sa registration body ng mga states, no, kung gusto mo magturo. At ikaw ay sasailalim sa proseso ng registration. Halimbawa, tulad ng sa Victorian Institute of Teaching. Ikaw ay mag-a-apply ng registration sa Victoria at pag natanggap ka bilang registered teacher, then pwede ka na magturo sa Victoria. Ang inyong lingkod ay dati ay registered teacher sa Victoria. Doon ako nagsimula, no? Ako ay registered teacher sa Victoria kaya nagturo ako ng ilang taon diyan sa primary school sa Victoria, Australia din. Kaya ang registration ay kakaiba sa migration. Maaari maging registered teacher ka, no, nang hindi ka pa nagma-migrate. At pwede ka naman nag-migrate na nang hindi ka pa registered teacher. Kaya magkaiba yan. Tulad halimbawa ng sa RadTech at sa engineer. Ganon din, magkahiwalay. Kasi sa Australia, yung mga ilang professions ay magkahiwalay ang migration sa registration. Hindi katulad na halimbawa ng nursing na kapag hindi ka magiging resident kung hindi ka registered nurse. Kaiba kasi ang katulad halimbawa ng doctor, nurse, yan. Doctor, nurse, hindi ka po pwedeng maging
hindi ka po pwede maging resident nang hindi ka registered, no? Samantalang yung iba po pwede kang maging resident nang hindi ka registered sa mga registration body. Kaya yan ang pagkakaiba ng skills assessment. Ito ay pauna pa lamang, no? Pauna pa lamang sa ating talakayan ng tungkol sa skills assessment sapagkat marami ang nalilito kung ano ba itong skills assessment na to. Kasi minsan yung mga kababayan natin, gumagawa na agad ng EOI, no? Gumagawa na agad ng EOI at saka na lamang nagpapa-assess. Kaya mabilis pa sa alas 4 na refuse ang visa mo, no? Ganon. So, hindi dapat ipinagsasawalang bahala ang mga bagay na to. Kaya sa ating mga kababayan na naandyan sa Australia, mangyari po na kami ay kontakin kung halimbawa nangangailangan kayo ng assistance sa immigration sa Australia, no? So ang cover ng ating talakayan ngayon is earn 70,000 sa Australia. Bakit, no? Bakit 70,000 Australian dollars in a year? Kasi ang minimum wage salary ng isang overseas, no, ng isang foreign worker sa Australia ay 70,000 Australian dollars. Hindi bababa. Yan ang tinatawag na PSMIT threshold. So kapag ka bumaba dyan, hindi maaaprobahan ang visa mo. Kaya kung ano inilagay mo sa visa mo, no, ibinigay ng employer, hindi ka tatanggap ng mas mababa sa 70,000 Australian dollars. Kaya naman ang mga nurses natin, makikita ninyo, ang kanilang sinasahod ay mga nasa 80, 90, up to 100,000 Australian dollars a year. Yung ating mining engineer ay sumasahod ng halos 110,000 Australian dollars a year. Yun ay basic pa lamang. Hindi pa kasama ang kanilang mga overtime, ang kanilang holiday pay at iba't iba pang benefits. Kaya naman, kung ikaw ay nagnanais mag-migrate sa Australia, mangyari po lamang na makapag-ugnayan sa RPS Migration. Katulad halimbawa, ngayong hapon na ito, no, ngayong araw na ito, naririto tayo sa Dubai, kaya maaari nyo kaming kontakin sa WhatsApp 0502-811-608 para naman po kayo ay aming ma-assess. Lalong-lalo ng ating mga kababayan na naririto sa Middle East, no? Maging Zoom man ito o maging face-to-face, then matutulungan namin kayo. Kaya to recap our discussion for today, ating tinalakay ngayong araw na ito ang katuturan, ang meaning ng skills assessment, ang kahalagahan ng skills assessment sa visa application. Maging ito ay sa working visa, maging sa employer-sponsored visa, at maging sa residency visa. Kailan nangangailangan ng skills assessment? Mandatory ang skills assessment sa working visa na kung saan ay itinatadhana ng legislative instrument, no? Kasi mayroong mga exempted sa working visa, tulad halimbawa ng may lisensya ka na, no? Tumatanggap ka ng 180,000, may Australian qualifications ka, nagtatrabaho ka sa branch ng iyong employer, no? Na mayroong SBS, Standard Business Sponsorship sa Australia. Now, mandatory ito sa subclass 186, 187, ganun din naman sa subclass 189, 190, 491, 490. So, lahat yan ay nangangailangan ng skills assessment. Kaya naman sa ating mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel, lalo na sa RPS TV. Kayo po ay mag-subscribe at marami pa tayong tatalakayin ng tungkol sa skills assessment sa mga darating na araw. At ano ang kaugnayan, no, ng tinalakay natin na show money doon sa ating mga kababayan na naandyan ngayon sa Australia na matatapos ang pag-aaral. Maraming po salamat sa inyong lahat at kita-kita po ulit tayo bukas sa isa pong mahalagang talakayan ng tungkol sa Australian immigration. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Reynante P. Sulit, Registered Migration Agent sa Australia na may numerong 138-2407. Kay RPS, sulit ang visa mo.